Ayon sa CNN, ito may papakita lang ko sa inyo, hindi ito updated, last month pa pala nangyari, pero ngayon ko lang siya nakita dahil sa pagsisearch ko ng kung ano yung mga na-revoke o yung mga nagkaroon ng mga issue ng mga OLA. Ito nahalukay ko lang. Ito ayon sa CNN, SEC shuts down 19 online lending companies. Tara, alamin natin kung ano yung mga na-shutdown na 19 na online lending apps na ipinasara ng SEC. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So, bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow na lang po ang aking mga Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, yun, medyo gigilid ako para makita nyo yung ipopost ko rito. Ito ayon to sa balita ng CNN hindi galing sa akin galing sa CNN at ito galing din naman sa SEC. Okay, pakita ko sa inyo. SEC shuts down 19 online lending companies. Last month pa ito Metro Manila, CNN Philippines, September 16. Hindi ko alam kung nagawin ko to ng video kayo ko lang kasi napansin ito, pero parang hindi ko masyado napansin o baka may gumawa ng video na ito, hindi ko lang sure. I-update ko lang. The country's corporate regulator has shut down 19 illegal online lending firms following complaints of invasion of privacy and harassment. In a statement Monday, the Securities and Exchange Commission said it issued cease and desist order on September 12 against Instant Pera, Quick Pera, Lenmo Philippines at Binixo, Cashbash, Cashcat, Cash Shuttle, Crazy Loan, Plus Cash, Happy 2 Peso, Hatulong, Milone, Money3, Quick Loan, Pera Express, Pera for You, Pera Mart, Peso Lending, Quick Peso, and Umbrella. Okay, yan po yung mga nag-shutdown ng SEC noong last September. Okay sundan natin ngayon. Bakit? SEC said the companies lack the required certificate to operate as lending or financing companies and are not registered with the agency as a corporation. The firms, SEC said, violated the Lending Company Regulation Act of 2007, which only allows a lending company to be established by a corporation and operate only if authorized by the SEC. Penalty for violating policy includes a fine of up to 50,000 and imprisonment of 6 months to 10 years. The commission said it proved the said companies after receiving complaints such as high interest rates, unreasonable terms and conditions, misrepresentations as to non-collection of charges and fees, violation of the right to privacy, harassment, and other abusive collection practices. The unauthorized lenders privacy violations and abusive collection techniques range from accessing a borrower's personal information to contacting a borrower's relative, friends, and acquaintance and threatening them with public shaming, it said. The illegal lenders managed to access personal information kept in the borrower's mobile phone, such as names and contact numbers, through the online lending applications. According to SEC, it added that some users experience depression, sleepless nights, humiliation, and health issues due to the high pressure and abusive collection practices of the company. So yun po yung mga binanggit ko yung mga pinakita ko nung una, yun lang po yung mga nagkaroon ng shutdown ng SEC. Yun lang po yung binanggit ko. Uulitin ko. Yun lang na binanggit ko ang shutdown. Kaya po, kung may magtatanong dyan sa comment section na kung na-revoke ba si ganito, nasis-indis ba, napasara ba si ganito, kung ano lang yung binanggit ko, yun lang po yun. Huwag po tayo magdadagdag, huwag po tayo magbabawas. Yun lang po. Yung nasa unahan na pinakita ko, ipapakita ko ito. Ayan, sa unahan. Yan lang po yung mga na-shutdown. Okay? Yan po yung mga yan. So, ito, basahin natin yung kung dahilan kung bakit sila na-shutdown ng SEC. Ito kasi yung sinasabi ito, Tagalogin natin, ang kasi yung mga complaint o yung mga reklamo ng mga biktima na itong mga OLA na ito ay dahil sa high interest rates, unreasonable terms and condition, representation as to non-collection of charges and fees, violation of the right to privacy. Biruin mo, tingnan dito lang dito lang, papakita natin sa inyo to na
Ibig sabihin, talagang labag sa batas yung pagpapataw ng mataas na interest at yung mga unreasonable terms and conditions. Pagkatapos, magugulat na lang pagka nandun na, ilalagay na yung loan nyo, pagka nag-submit na kayo na okay na, magiging 7 days, diba? Doon pa lang misleading na po ang ginagawa ng mga OLA. Kaya nga, sila pinasara dahil sa mga ganitong klase ng mga panlalamang o panlilin lang doon sa mga borrower. Pagkatapos, yung unreasonable terms and conditions, yung mga hindi nga magagandang dahilan o hindi magagandang rason para yun ang sundin, tapos magkakaroon pa ng misinterpretation na wala raw kukolektahin na kahit ano, tapos pagdating sa huli, meron palang ibabawas na halos kalahati ng processing fee. Diba? Para lang doon sa loan mo na 3,000, example yun ha. Sa 3,000 mo, makukuha mo magkano? 1,800 o 2,000, ang laki, di ba? Halos 1,000, tapos babalik mo yan for 7 days, 3,000. Di ba? Ganun yun eh. Ang sabihin, bawal pala talaga. Kaya nga tinanggalan sila ng karapatan na mag-operate at pinasara sila dahil sa ganyang klase ng pamamalakad ng kanilang mga lending companies. So yun, kaya na mismo yan ha, dahil yun sa mga reklamo, sa sobrang taas ng mga interest at sa mga hindi makataong terms and conditions. Okay? Tapos yung mga paglabag nila sa data privacy, sige, may mabasahin tayo rito. Kung ano yung mga mangyayari doon sa mga OLA na na magiging tawag din yung penalties. Nawala tuloy ako sa sarili ko. Nawala kasi di ko mahanap yung yung maaring maging danyos nila. Kung sa ito, pinasara sa may penalty sila na mababiolate yung pagbabayad nila ng 50,000 doon sa SEC ha. Magbabayad sila ng 50,000 dahil sa paglabag sa batas. Tapos pwede pa silang makulong ng 6 na buwan hanggang 10 taon. Okay? Diba? Ganun katagal. Kaya kung tutuluyan nyo yan, sasampahan nyo talaga ng kaso, yung mga OLA na yan, ganyang katagal, tapos yung 50,000, ibabayad yun para sa SEC, and then yung mga paglabag nila doon sa mga borrower, pwede rin nilang bayaran yun doon sa mga nagreklamo. Kunwari ako, na-read yung nagreklamo kong OLA, tapos pinagpatuloy ko yung kaso, nilaban ko talaga hanggang sa uli, nanalo ako. Babayaran nila yung mga lahat na nagastos ko at yung mga danyos perwishes na kailangan na ibayad sa akin dahil sa mga hindi ko na nagawa, mga nasirang buhay ng mga kaibigan ko, nasirang buhay ko, lahat yun kailangan ibalik ng kumpanya na yan na ibibigay kapag kayo nanalo sa kaso. Yun po yun. Tapos 10 taon pang pagkakakulong ha. Depende pa yan sa laki ng ng damages nila. Diba? Yan yung masasabi so kahit dapat iutuloyin yan. Buruin mo 19 OLA pero last month hindi ko man lang napansin ito. Pero hindi ko rin sure kung meron nang gumawa ng video ito no. Pero nagugulat na lang kasi wala kasi sa FB page hindi na pinopost o hindi nila pinopost sa website. Kaya napatingin ako nung meron ako nabasang 19 online lending apps. Ewan ko kung talagang this year lang to na last month nangyari. Kasi minsan baka di ko lang nabasa, baka matagal na ito. Pero ang kagandahan lang, yung pera for you, tandaan nyo yan ha. Yung pera for you kasama na naman na nasa shutdown, may cease and desist na, tapos naka shutdown pa sila. Ibig sabihin talagang marami ng kaso to. Diba? Marami nang nilabag na batas itong pera for you na under ng UPESO. Kaya pala napaisip ako kung bakit wala sila doon sa list of recorded online lending. Diba? Na updated. Tamo si Peso Q lang yung nakalagay doon kay UPESO. So ibig sabihin talaga legit na talagang hinahabol na lang ng UPESO yung pag-apilan nila para hindi sila maribok. Pero tandaan nyo, ayan na, yung last month meron na silang sinabi, yung SEC hindi sa akin galing ha. Hindi tayo kwentong rito. Tayo kwentong barbero rito. Ayan ha. SEC shuts down 19 online lending companies. Uulitin ko, babanggitin ko para hindi kayo naman dyan sa comment section. Papaalala ko lang. Ito yung 19 na OLA na pinasara. Ulitin natin ha. Instant Pera, Quick Pera, Lenmo Philippines, Binixo, Cashbash, Cashcat, Cash Shuttle, Crazy Loan, Flash Cash,
Happy 2 peso, Hatulong, Milone, Money Tree, Quick Loan, Pera Express, Pera For You, Pera Mart, Peso, hindi pala, yung Money Tree, Quick Loan pala yun, magkasama pala yun. Pera Mart, Peso Lending, at Quick, Peso at Umbrella. Magkasama pala yun, wala pala siyang quit. Isang diretso pala yung Money Tree Quick Loan, isang ano lang pala yun. So sorry, nalin lang ako, hindi ko kasi makita. Okay, basta yun, Money Tree Quick Loan, tapos Pera Express, yan po yung mga na-shutdown ng naula ng SEC, okay? Kasi baka mamaya magsabi naman sa akin na ba't hindi kasama si ganito, ba't hindi kasama si Digido, ba't hindi kasama si ano ba yung mga nireklamo, yung OK Peso, si Mabilis Cash, sila ba't hindi kasama dyan. Hindi ko na po alam. Basta ang alam ko, ito lang po yung in-update ko sa inyo ngayon, at yan lang po yung nakita ko ngayon, okay? Wala po yan dagdag bawas, wala po yan kung ano-ano, hindi po yan kwentong barbero, yan po ang in-update ko sa inyo ngayon. Basta kung ano lang po yung binanggit ko, yun lang po. Kaya kung may magtatanong sa akin dyan, bakit hindi kasama, bakit hindi na si SEC po ang tanongin natin dyan. Kasi tandaan nyo, kung gusto nyo maisama yung mga ola na nirereklamo ninyo, tambakan nyo ng complaint, tambakan nyo ng reklamo. Hindi puro tayo rant sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hindi tayo puro reklamo lang sa mga social media. Kasi walang mangyayari kahit na i-post mo yun sa social media eh. Wala naman kasi magiging investigasyon ng SEC kapag puro sa social media. Kasi kailangan nila ng mga filing complaint na formal. I-send mo sa SEC, pero may update dyan si SEC sa November ha. Mas mapapadali na po yung pagpapile nyo ng complaint dyan sa mga abusadong online lending apps. Bukas i-update ko kayo kung ano at kung paano proseso yung gagawin nila. Kasi may nakita kong in-update sila. Kaya ngayon, kung may reklamo kayo, huwag tayo sa puro sa social media. Hindi papansinin talaga ng gobyerno kung ganyan lang. Kasi kailangan ipasa natin sa kanila. And then, tambakan nyo ng tambakan. Kahit ano mangyayari, kung hindi pansinin, tambakan ng tambakan. At least alam nila. Dumarating sa kanila yung mga reklamo, yung mga complaint. Mahalaga, yun, ganun po yun. Para alam nila na ang dami ng complaint ng isang ola, maaari na nilang i-shutdown, cease and desist order, or revocation na ng tuluyan. Ganun po yun. Kaya kung tatanungin nyo, ulitin ko yun lang po yung na binanggit ko, yun lang po yung mga ola na na-shutdown ng SEC noong September. Yun lang po, okay? At sana nakatulong yung video kong ito at hanggang sa muli, sarang hamnida po.